Definitely kayo, ma'am, you won't be part of the majority bloc. I will not join the majority again. I haven't been part of the majority in almost 9 years. And tingin ko, consistent sa pagiging miyembro ko ng minority. Either manatili sa minority or magbuo ng isang independent bloc o maging independent. Hindi lang dahil sa nakaraan, pero dahil din sa kinabukasan. Gusto ko talagang magsalamin kami o magsalamin ako dito sa loob ng Senado dun sa mas malakas na oposisyon na gusto kong buuin namin, tulungan naming buuin sa labas ng Senado. Ma'am, balikan ko lang yun doon sa minority leadership. Hindi niyo po ba tina-target yun, ma'am, in the 20th Congress? Well, gusto ko man, ngayon pa lang may bloke na ng mga kasama kong senador na mas marami na ang bilang. Mas marami sa isa at mas marami pa sa tatlo. So, tingnan na lang po natin paano mag-unfold yung pag-organisa ng Senado ng 20th Congress sa umaga ng 29th sa opening of session. At yun din yung mga scenarios na kinoconsider namin ni na Sen Kiko at Sen Bam. Tama ba ma'am ako ng understanding na you have to contest the Senate leadership tapos yung second top highest nag-contest siya yung automatic, hindi siya automatic or kailan pag may iba't ibang paraan. Yun yung isa sa mga classic na paraan. Tatakbo silang SP, pag natalo sila yung magiging minority leader. Maari ding sa pag-uusap na aming mga senador may mag-signify na kami na batay sa ganitong bilang. So may iba't ibang paraan. And ifo-formalize namin yan sa umaga ng 29th, sa opening of session. Sa discussion niyo ma'am ngayon, kasama na ba sina Senator Soto? Kasi considering na sila yung nag-float na possible na mag-contest kay SP Cheese. And kung ganun ba ma'am, isa rin ba sa consideration niyo para makuha niyo yung Senate minority leadership na to also run for Senate President? May ilang mga dati na or kasalukuyan at incoming senador na nag-uusap pero more of one-on-one. Mas updating, kumustahan. Na-appreciate ko si Sen Tito. Hindi na niya ako kinakausap tungkol sa pagsali sa majority kung siya ay lalaban sa SP. Kasi alam nila na mananatili ako either sa minority or magiging ibang bloke pa, which right now I call independent. Kasi kahit nung panahon ni Sen Tito, 'di ba, naging minority ako. So na-appreciate ko yung appreciation din nila tungkol sa posisyon ko.